Hello everyone! So this time po, magluluto po tayo ng sinabawang isda na may kamatis at gulay. Yung isda po natin is fried po natin yan. Pinirito po natin kasi request po ng mga kasama ko dito sa bahay. Yun nga po kasi masarap po kapag fried mo na yung isda bago lagay sa sinabawang gulay na may kamatis. Ayan po, na-slice ko na rin po dyan yung kamatis at saka bawang, luya, yung mga ingredients po natin. So, naglagay na po ako ng tubig sa kaserola. And then, ilagay na po natin lahat ng mga ingredients. Lagay na po dyan lahat sa kaserola na may tubig, yung kamatis, bawang, luya, and mga condiments po. Ilagay nyo na rin po yung paminta, laurel, and other seasonings na pampalasa po kung gusto nyo pong maglagay ng seasonings. And according to your taste na lang din po yung asin. So, ayan po. Naglagay na po tayo dyan ng asin, paminta, and other condiments. Yan po, ready na po. Ilalagay na po natin yan sa apoy. Sasalang na po natin at pakukuluan po natin mabuti para po lutong-luto po yung kamatis natin para lumabas po yung katas niya. And this time po, namimitas na rin po ako ng mga gulay sa labas lang po ng bahay para free na po yung gulay natin. Libre na yung gulay natin. Ayan po. Okay. So, ayan. So, yung isda po natin, na-prito na rin po kanina. So, luto na po yun. Sinet aside ko po muna para mamaya na natin lalagay yung isda. After na maluto na lahat, last nating ilalagay, panghuli nating ilalagay yung fried na isda. Kasi request yun ng mga kasama ko na i-fried talaga kasi masarap nga daw kapag naka-fried yung isda. Kapag sinabawan. Naglagay din po ako dyan ng siling haba. Siya nga po pala, kung hindi naman kayo mahilig sa fried na isda na ilalagay sa sinabawan, pwede naman pong direkta nyo nang ilagay yung isda kahit hindi nyo na po i-fried. So ayan, check ulit natin kung luto na ba, lumalabas na yung katas ng kamatis. So ayan, mukhang okay na yan. Next po, ilalagay na rin po natin yung ating mga gulay. So, meron pa ko palang okra dyan kanina kasi may dyan po sa ref ng okra. So, silinize ko na rin po. Una ko na rin pong nilagay yung okra natin. Maya-maya po, ilalagay na rin natin yung napitas kong gulay kanina sa labas ng bahay. So, yan nga po, after a few minutes, ilalagay din natin yung kangkong po at saka spinach yung napitas ko kanina. Yon, unahin natin yung kangkong, tapos maya naman after a few minutes, at least 2 minutes, ilalagay din natin yung spinach kasi mabilis nang maluto yung spinach Then few minutes din, mga 2 minutes din, after natin maglagay ng spinach, ilalagay din natin yung fried na isda. At kahit anong isda po yung ilagay nyo na pritong isda or hindi man fried na isda, pwede po talaga. Sapsap po kasi yung isda na meron kami dyan sa bahay. Kaya yan po yung nilagay ko. Yan po yung ilalagay ko. Isda na lulutuin natin sa sinabawan na kamatis na may mga gulay. Diba? Ayan, ilalagay ko na rin po dyan yung spinach. Yan. Masarap po yan. Healthy. Siya nga po pala, kung saan po kayo naroon ngayon, paki-comment naman po sa comment section para alam ko po kung saan nakarating tong video na ito. Paki-like and subscribe na rin po. Salamat po ng marami. Ayan, okay na po yan. Masarap po yan. Lagay na natin yung fried na isda. Huli natin nilalagay yung fried na isda kasi luto na rin naman po siya ayan, masarap po talaga yan as in. Kasi ganyan yung ginagawa namin sa isda. Bago namin ilagay sa sabaw, piniprito po talaga namin. Tsaka
Request kasi ng makasama ko dito sa bahay. Mahilig kasi sila sa fried na isda eh. At need din maging healthy tayo, kaya nagsisnabawan sa gulay at kamatis. Masarap po yan. Actually, luto na po yan. Masarap po talaga yan. And proven and tested na po. Yan po, luto na po yan. Ready na po for serving. Thank you for watching. God bless!